In 2003, the DENR awarded Quirino State College a 20-hectare parcel of public forest land in Maria Clara, Tifun, Quirino. The awarded parcel of land was solely for car beef raising in order to boost meat and dairy production in the province of Quirino. In less than a decade, another Memorandum of Agreement was signed between DENR and QSU, granting the latter an additional 10 hectares for agroforestry establishment in support of the National Greening Program. The story of the ups and downs in the efforts to sustain the 30-hectare forest land began here. Yung arboretum natin as early as 2012 napuntahan ko na yan. So may mga initial activities na kami noon like ecological assessments. Pero yung lugar is really grassland. So may mga paisa-isa ding jatropha, paisa-isang mangga. Pero pag tingnan mo, kung nandun ka sa baba at tingnan mo yung buong area, talagang grassland siya. Kitang-kita mo nga din doon yung creek na nandun. Walang vegetation doon sa kanyang river banks, sa banks. As environmental advocates, the pioneer faculty members of the BSF program worked together to initiate the transformation of the area into an arboretum. With the help of the Forest Foundation Philippines, coupled with the support of the former university president, Dr. Benigno, and with the initiative of the faculty members from the BS Forestry program, the transformation has finally commenced. Initial activities includes assessment of existing vegetation, boundary delineation, nursery and water impounding system establishment, strip brushing, and staking. The efforts during the initial activities were paid off because other funding agencies such as OceanaGold and DOST Picard were encouraged to further support the project, paving the way for a more resilient arboretum. Yung project na to ay entitled Establishment of Floral Biodiversity Reserve and Seedling Production Facilities at Quirino State University. Ito ay pinondohan ng
Oceana, Philippines. So, na-establish na yung 2 hektarya doon sa Arboretum, and lumalaki na rin sila, intended really for the first objective, which is for the laboratory of the students, and at the same time it will be utilized later on as a research area for them, including other researchers needing the area. So, another project pala na after Forest Foundation din, nagkaroon ng call for proposal ang DOST. So, yun naman ginawa ko ulit yung proposal sa Clonal Propagation Protocol. So, ang focus naman nito is native trees. Gawan siya na paano ba yung pinakamagandang protocol. And yung result ng research na yon, yung sa production ng mga planting materials, na-harden yung mga yun at naitanim doon sa ating arboretum. So, another project yun to support yung improvement ng area. Armed with a solid plan, a series of tree planting activities were conducted by the QSU community. Yun, unang-una is, ang ginawa natin is yung pagtatanim ng iba't ibang uri ng punong kahoy na mga endemic. So, noong 2018, yung 10 hectares of the 20 hectares, natamnan yan buo ng mga iba't ibang uri ng punong kahoy, mga lawaan, ito ba, tangili, yipil, kamagong, kalantas, yung pangalan niya, kalumpit, iyakal, marami, no? Kasi nga yung intention natin na arboretum. Everything went smoothly until an inevitable phenomenon took place. Drought. Planted seedlings withered and some died with the long drought. To lessen the impact, improvised drip irrigation system using plastic bottles were installed. Dumating talaga ako sa point na parang wala nang mangyayari sa arboretum natin. Alam nyo yung struggle na nagpa-call pa ako ng donation ng yung mga bote ng Coke, yung 1.52 liters, para gawin siyang drip irrigation ng bawat seedling na naitanim doon at may kanya-kanyang bote. So, yung effort na yun, alam ng mga bata kasi sila yung na-involve. Lahat ng yun nahirap na nagbunga. Months later, the much-awaited rain came pouring down, leaving the vegetation greener, lusher, and healthier. At the height of the COVID-19 pandemic, 70% of the arboretum was destroyed by fire. Pura na area during the area adigaro daw makaumay ito isang mostly ating part is talagang napuura na ito yung mga 12 hectares siniraman dyan si panakapuor na pwede nga napasamak medyo madi-ajirik nami as staff talaga nga naliday talaga di ang jirigat talaga madimi mga ma-accept pero di continuous at least continuous lata di panang development dalata ti tumulong kanyami. Nature is resilient. Thus, despite all the challenges, people behind this endeavor never faltered. During the first quarter of 2020, a series of tree planting activities was spearheaded by QSU
in partnership with other government agencies like the Department of Environment and Natural Resources, Philippine National Police, and Philippine Statistic Authority. To avoid any future incidents, a 10-meter wide fire line enclosing the whole area was established. Ang fire line ay ginagawa ito sa unang-una is of course sa perimeter para kung may sunog man, matatrap na siya. Hindi na siya papasok dito sa flood site. So ang ginagawa naming fire line dito is 10-meter wide, and then kung gaano man kahaba yan na yung haba niya. No, basta 10 meters na talagang palupa, ang palupa. Naalis yung damo lahat para pag may sunog, may stop na doon. Currently, perimeter fencing is being done to address the problem on illegal settling. To cater more recreational and educational activities, a plan to modify the Arboretum into a nature-based ecotourism park is being considered. After 10 years, syempre, it's a forest laboratory yung goal natin doon, di ba? So, pwede na siyang, imbes na lalabas yung mga estudyante natin, pumunta ng Mount Makiling, pumunta ng Mount Pulag, doon na sila magkakandak ng kanilang activity sa forestry. Kasi, isa na siyang forest, kasi ngayon nandun na mga tanim ay mga native trees. So, ganun lang kasimple, maging isang forest laboratory talaga siya. And at the same time, hopefully in partnership with the provincial government, ma-develop na natin siya into a nature-based ecotourism site. So, may mga forest. Madali na lang siya. Napaka-accessible niya kasing puntahan, di ba? So, makita ng mga bata kung ano ang forest. Bumalik yung, di ba, may creek tayo doon. Bumalik yung tubig doon. So, makapag-fishing man lang sila doon. Actually, last week nangolekta kami ng mga snails at nilagay doon sa creek. So, ma-enjoy man lang ng mga bata natin, ng mga hindi lang estudyante, ng mga taga-Quirino, kung ano yung nature-based tourism. Pero, syempre, kapalit nung access nila doon sa lugar, makapag-generate naman tayo ang university ng fund para sa further development ng lugar natin. The success of the Arboretum also provided livelihood opportunities for people living adjacent the area. Dakalaman tako ngayon kasalukuyan ti pandemya tatta. So adi inayabanda kami ti school at tuition. Nga may trabaho iti dito na area. Dakal ngayaman may katakwa data dakal tinitulong dakada kami tempo kita nga pangalan ni pagbiab na kinakatabi ti pangpaadal nila dito ang pamilya nila. Alam nyo, ang pagsira ng kagubatan ay napakadali. Parang isang pitik lang, masisira na. Through fire masisira yan. Lahat ng effort natin kasamang maglalako pag nasunog yan. Pero yung pagbalik or pag-transform natin ng lugar sa dati niyang estado is napakahabang proseso niyan. Siguro yun, isang napakasimpleng, yun lagi kong sinasabi din sa inyo, na isang napakasimpleng kasabihan lang, magtanim at baka makapag-save ka ng buhay. At yung buhay na isinave mo, baka yung buhay mo